completed na yung ating activity, may balance pa tayo na 200. Ngayon, ang gagawin ninyo dahil may 200,000 pa, gusto kong gamitin yan. Mayroon ulit akong activity. Magre-request ka ngayon for bump up nung 200,000. Ngayon, pag nakagawa ka na ng pang-bump off, mayroon ka na ring activity code. Gagawa ka kasi, papa-approvean mo yon. Gagawa ka ng request. Siyempre, pa-approvean. Okay, nung na-approve na, papasok natin ngayon dito. Yung 200,000, gusto mo by June, mayroon kang gustong bilhin pa sa 200,000. June 25, 200,000. Na ibabump off mo ito. Halimbawa, ano na lang bibili natin? Halimbawa, bibili mo ng other supplies na lang. Sample lang to kung ano yung activity na pwede nyong maisip. Yun ang gawin ninyo. Ako sample lang to. Para makita lang yung ano. Yung pwedeng paggamitan. Ba, other supplies lang yung gusto kong gawin dito. Ito, bump off siya. Siselect ko yung bump off. Bawa, gumawa ako ng another activity. Yung another activity ko, gas pa rin, 002. Other supplies. Sample lang Ni-negative ko rito. Negative 200, 1, 2, 3. Ganyan. $200,000. Makikita nyo rito, 800,000 na lang yung nakaprogram dito. Ngayon, dahil 200,000 yan, binawas mo, ibabawas mo rin dito yan. Babawasan mo na to. Gagawin mo ng 800,000 to. 1, 2, 3. Ayan. Kaya kailangan tali yan Pag nag-bump off ka dito sa activity code na to, papakita mo rito yung bump off. Binawasan mo ng 200 kasi gumawa ka ng activity number 2 dito. Anong gagawin mo ngayon sa activity number 2 na yan? Magki-create ka. Mag-a-add ka na another activity para dyan. Kasi approve na yan Yan, add new activity. Lagay natin dito, FSBD. Tapos, OP series number 2. Activity number 2 yan. O, ganyan na. Yung nasa PMIS. Tapos, MOE, fund source, 200,000. 1, 2, 3. Adjustment, purchase of other supplies. O, ganyan lang siya. Supplies and materials. Parang ganyan lang dito. Ano to? Yan. O, ganyan siya dito. Supplies, materials. Supplies, materials. O, ngayon dito, ipoprogram mo siya June 25. O, wala, June 25. Yung 200,000 mo. 1, 2, 3. Other supplies. Activity amount ulit dito. Yung original mo. Kasi baka mamaya i-bump off mo na naman. Ganyan kasi tayo Tapos na yung taon, bump off pa rin ang bump off.
Nag-umpisa ka ng January, bump up. Hanggang December, bump up pa rin. Pag wala kang malinaw na programa, ganyan, hula-hula lang, di ba? Di malaman kung paano gagastusin. Okay, June pa rin. June pa rin natin i-schedule yung ating MDP halimbawa. 200. Other supplies. Ito obligation program siya. Para dito pa rin yan. Obligation program. Tapos sa MDP, dapat naka-program pa rin siya ng June halimbawa. Kaya ma-disburse na rin siya ng June. Depende naman yan sa inyo kung kailan nyo ipo-program. Basta dito pinapakita ko kung paano ginagawa yung entries. Ganyan lang siya. Yan, may data na tayo rito ngayon. Naka-set up na siya dyan. Ngayon, gagawa ka na ulit niyan siyempre ng AR. Ganun ulit yung proseso. Gagawa ka ulit ng AR dyan para ma-obligate siya. ATC na pala yan. Dapat pala rito ATC na ngayon. Para pag mayroon ka ng ATC, papasok mo na rito, may bago kang ATC para doon. Diba? New record, purchase of other supplies naman. Nilagay nyo rito BCN number 3. Date request, June 5. ATC, parang ganyan. June 6, June 7, allotment class MOE 200,000. Purchase of other supplies. So ganyan lang siya. Yan, kompleto na yan. Supplies, office supplies. Ganyan lang, papipirmahan nyo ngayon yung ATC na yan para after na approve na yung ATC, mag-o-obligate ka na. Obligation ulit, add new record, obligation 102, June halimbawa June 20, ABC supplies. Bumili ka nga ng supplies, ORS 200,000. Purchase of office supplies, purchase of supplies. Doon pa rin naka-charge. Dito tayo sa other supplies, materials 200,000. FSBD, AR nya, supplies materials, ATC number 1. Yan, di ba? ATC na siya. Okay, kompleto na. Yan na siya.